Good day guys! Today I'll discuss with you bakit ko pinili yung Montero Sport over Toyota Fortuner, Ford Everest, MUX, o kaya Nissan Terra. Halika, samahan niyo ako. Unahin muna natin yung engine. What is the engine of the new Montero Sport? It's the 4N15 diesel engine. Galing yan sa 4N1 family na dinevelop ni Mitsubishi. So, what is 4N15? Yung 4N15 engine is basically meron siyang variable valve timing, aluminum yung cylinder block niya, double overhead camshaft, meron siyang 4 valve per cylinder, at saka meron siyang variable geometry turbocharger. At ang most important talaga, yung Maybach. Ano ba yung Maybach? Ang ibig sabihin ng Maybach is Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control. Bale, kinokontrol niya yung valve timing, saka yung amount ng lift in order to achieve yung higher power output. Ang result, meron siyang low fuel consumption at saka yung low din yung exhaust emission. Take a look at this picture. Ito yung valve na sinasabi ko. Ito naman yung camshaft, saka ito yung cam. Andito naman sa baba yung crankshaft. Ngayon nakakabit yung timing belt saka yung camshaft para sabay yung ikot nila. Sa Maybach engine, naka-offset ng angle ng crankshaft para ma-reduce yung friction. Kaya yung noise saka yung vibration nababawasan so that the engine runs smoothly and quietly at all speed levels. Kaya mapapansin mo, tahimik yung engine ng Montero. So ulitin ko bali itong intake valve na ito, binabari niya yung timing ng pag-lift ng stroke saka doon sa intake valves for optimum performance across a different rev range. So dati kasi yung intake valve na yan, di ba? Up and down lang yan. Pero binavariable timing siya ni Mitsubishi. Para ma-optimum yung combustion niya sa pag-inject ng fuel dun sa injector, so binabalanse niya, hindi yung parang straight lang. Kaya nga variable siya, variable yung timing ng valves, which is the first in the world na ginawa ng isang car manufacturer. Yung Maybach din nga pala, dinesign nila ito to operate at a lower pressure, di ba? Ang diesel higher pressure yan. So yung bali yung compression ratio ni-lower niya para mag-lower din yung combustion pressure. So, ibig sabihin, pwede silang gumamit ng ibang material sa cylinder. Kaya ang ginamit niya, aluminum. Kaya yung cylinder block niya is aluminum. And that reduces the weight of the engine. In fact, yung 4N15 is mas lower ng 30 kilos doon sa 4D56 na engine. Because aluminum ang ginamit nila na cylinder block. As against doon sa cast iron block ng 4D56. So, in principle, advanced yung engine niya. Para din sa yung sa Mazda, yung sa Sky Active technology ng Mazda, na tinataas naman yan yung compression pressure, which is unusual for a gasoline engine. Yun naman, para madaling mag-ignite yung fuel at a higher pressures, so, fuel efficient siya. So, I'm lucky to have both the Mazda and the Mitsubishi with modern engines. Di ba astig? Ang isa pa sa maganda sa engine ng Montero is timing chain siya. Alam mo yung timing chain, parang ganyan, mas matibay siya kaysa timing belt. Mas tumatagal siya, lesser maintenance. So, ang importante is yung regular oil change. Kasi yung timing chain kasi nasa loob ng engine yun So, kailangan malubricate siya ng oil. Unlike yung sa timing belt na nasa labas na hindi mo kailangan ng oil recirculation. Ganito naman ang itsura ng timing belt. Yan, nasa labas siya. So, hindi mo kailangan ng
oil. Kailangan mo lang ma-maintain at regularly mapalitan siya at certain number of kilometers, together with the rollers at saka yung mga tensioners. Usually nagpapalit ka ng timing belt depende sa kotse, mga 60,000 to 80,000 kilometers. Okay, after the engine, why I like this one is because the design niya is modern. Yung dynamic shield concept niya is hindi siya basta naluluma kaagad. Parang sa tingin ko, long-lasting yung design. Hindi siya easily outdated. For its price range, marami siyang features. For example, meron na siyang paddle shifter, meron siyang cruise control, meron din siyang hill start assist. Tapos, digital pa yung instrument cluster niya. Yun ang gustong-gusto ko. And then, Apple CarPlay saka Android Auto, ready na rin yung kanyang entertainment system. Naka-leather seats din siya. Adjustable na automatic yung kanyang seats. Tapos, LED yung headlights, LED yung fog lights. Meron pa siyang yung turning lamps, yung cornering lights na tinatawag. And then, meron siyang 6 airbags. Bukod pa dyan, kasama na rin yung spoiler at saka yung power tailgate. By the way, yung transmission nga niya pala is 8-speed. So, very smooth yung shifting. Hindi siya nag-gear hunting, especially dun sa stop and go traffic. Tinest drive ko din yung ibang SUV. Pero mas na-impress ako dito sa Montero Sport sa kanyang driving dynamics. Powerful yung engine, fuel efficient, and has a good steering feel. Yung iba kasi sobrang soft nung steering, meron namang mabigat. Ito parang nasa middle lang, which I like kasi ayoko ng too soft, especially at high speed, no. So mas gusto ko yung steering feel niya. Pagdating naman sa interior, gustong-gusto ko yung design niya kasi modern yung design. Para siyang hindi siyang ladder frame na SUV eh. Maganda yung pagkaka-design ng dashboard at saka ng center console. Tapos itong design ng gear shifter niya, very sporty yung dating. So it blends well with the design of the interior. Tapos itong paddle shifter niya is gawa sa magnesium and then very responsive siya. Dito naman sa likod, meron siyang power supply port. So, pwede ako magsaksak ng computer ko dito, which is I like very much. Tapos, meron siyang dalawang USB port. Sa ibang SUV kasi, walang ganyan sa likod. Tapos, yung space dito sa likod, adequate lang naman. Pero pagka-apat kayo, medyo masikip. So, to be more comfortable, mga 3. Kasi yung body width niya, medyo mas makitid siya ng konti kaysa rin sa ibang SUV. In terms of driving dynamics niya, very comfortable naman siya to drive, especially sa city driving. Kasi 3-link yung kanyang suspension, so maganda yung play. Medyo nasa soft side lang yung kanyang suspension, kaya kahit nagpalit ako ng size 20, parang na-compensate yung softness ng kanyang suspension. Kasi yung size 20, siyempre, medyo mas matagtag itakbo yun eh. So, na-compensate niya yun. So, tama-tama. Yung engine niya is about 181 PS, not as powerful as the others. Pero, in terms of power delivery and pairing with the transmission, maganda. Kaya, very smooth siyang i-drive. Yung transmission niya, mabilis siyang mag-shift depende sa requirements niya, sa speed mo. So sa tingin ko, because maganda nga, madali siyang mag-shift,
mas matipid siya sa fuel din. In terms of maneuverability, mas okay siya kasi mas makitid yung body niya. Tapos yung turning radius niya mas maliit. So, mas madali siyang i-turn, no? Overall, I'm happy with the purchase. I'm not saying na perfect itong sasakyan na ito. Meron din siyang mga flaws. Pero ganun talaga, wala namang perfect na sasakyan. But overall, maganda talaga siya. Highly recommended. So if you want an SUV with a modern design, good, reliable, and advanced engine, a comfortable suspension, good interior design, and so many features, then you might consider getting a Montero Sport. Okay, hanggang dito na lang. Shout out muna tayo. Shout out nga pala kay Salde Camacho. Shout out kay Leonides Haurique, Armando Moriles, at kay Chris Racines. Guys, thanks for watching. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!